Sa bayan ng Banggi, Ilocos Norte, nakatayo ang isang simbahan na higit pa sa istruktura. Ito ay saksi sa pananampalataya, pakikibaka at pag-asa ng kanyang mga tao. Ito ang St. Lawrence the Deacon Parish Church, isang tahanan ng kasaysayan na nagbugat mula sa unang simbahan sa Garadugod patungo sa kinaroroonan nito ngayon. Bago pa man maitayo ang kasalukuyang simbahan, may nauna ng simbahan sa Barangay Tagipuro, na mas kilala ngayon bilang Garadugod. Matatagpuan malapit sa baybaying dagat na minsang naging sentro ng pananampalataya ng mga tao sa Banggi. The Garadugod Church was the first church of the present-day Banggi Parish. And when we say parish, it's about the people that were gathered for the Eucharistic worship. It is a defined territory wherein this group of people, this community of believers, they receive the sacraments, they become catechized and evangelized. So we can say that San Jose de Banban, which now known as the Gardugo Church or the Tagipuro Church, was the former church of the St. Lawrence the Deacon Parish Church. Sa pamamagitan ng kanilang kwento at testimonya, malinaw na ang unang simbahan ay hindi basta iniwan. Ito ay inilipat para sa kaligtasan ng komunidad. Sa paglipat ng simbahan, sinaalang-alang ng mga lokal at mga kinatawan ng simbahan ang seguridad. Malapit sa bagong lugar, ang isang burol na kung tawagin ay sentinela. Isang regalo ng kalikasan na nagsilbi bilang natural na bantayan laban sa panganib. We have to understand that the Garadugod Church, which is the San Jose de Banban Church, why it was abandoned somehow because there were constant raids of the pirates in the first half of our 400-year history as a parish community. So the missionaries thought that it would be better that after what happened for so many times in Garadugod Church, the site of the parish church would then be transferred to what is the current or where is the current seat of the parish church today. Ngunit hindi rin nakaligtas ang simbahan sa mga pagsubok. Mula sa mga nagdaang mga bagyo at lindol, at noong sumiklab ang digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Binomba ang simbahan na nagresulta sa pagkawasak ng halos kalahati nito. Lingid sa kaalaman ng publiko, may nakakubling lagusan sa ilalim ng simbahan. Isang lihim na daanan na nagsilbing takas ng mga pari patungo sa mga silid-taguan sa gitna ng sigalot at digmaan. Doon sila nagkubli mula sa mga revolusyonaryo, mga rebelde at maging sa mga dayuhang sundalong naghasik ng takot sa panahon ng digmaan. When with the inability to restore to the full size of the church to its former glory, there can be a lot of conclusions that can be made. There are a lot of factors to consider, but one or at least two that I can see why the restoration cannot be done to its full was because number one, the priority of evangelization right after
the Aglipayan era, right after the Supreme Court awarded the return of this church to the Roman Catholics after it was usurped by once a Roman Catholic priest by the name of Father Sulfanos of Daloan, and turned it into an Aglipayan church. After what happened in those times, the the priority then, starting from Father Andres Alcayaga in the present, is the priority of evangelization, which of course, when you say evangelization, you put a lot of resources into the catechism and even later on the establishment of the school in 1962. So that could be one of the factors, and another because there was fair amount of contributions and donations coming from people around. So the collections at the time was not sufficient, so to say, in having that restoration of the church, apart from other priorities that the church needs or needed at the time. Mula Garadugod hanggang St. Lawrence, mulit-muling sinubok ng kalamidad at sigwa ng digmaan. Ang simbahan ay paulit-ulit na gumuho. Ngunit sa bawat pagbagsak, may panibagong pagbangon. Sapagkat ang simbahan ay higit pa sa bato at pader. Ito'y larawan ng bayang hindi sumusuko. At ang pananampalataya, kailanman hindi nagigiba. Dahil kahit ilang ulit itong wasakin ng panahon, lagit laging may kamay na muling magtatayo. May pusong muling mananalig at may pag-asang patuloy na mabubuhay.